Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta, at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga nag-iisip o naghahanap ng mga paraan upang epektibong makapag-aral at hindi mag-cramming sa iyong mga gawain? Ngunit nahirapan ka dahil maraming factors na umahadlang kabilang na ang iyong oras. May isang teknik na inirekomenda dyan ang mga eksperto. Ito ang tinatawag na Pomodoro Technique na nagsimula kay Francesco Cirillo kung saan ito daw ay isang time management method na tutulong upang makapag-boost ng iyong productivity at magamit mo ang iyong oras ng tama, lalo na sa iyong pag-aaral. Ayon sa eksperto, ang mga hakbang sa Pomodoro Technique ay ang pagpili ng mga kailangan mong gawin sa loob ng itinakdang oras. Karaniwan na ang 25 minutes upang mag-aral. Matapos ang oras na itinakda ay magkakaroon ka ng short break at mag-set muli ng oras hanggang makumpleto mo ang isang oras o depende sa plano mo. Mabisang paraan umano ito upang magkaroon ng focus sa mga bagay na dapat mong gawin sa loob ng isang oras. Ayon pa sa pag-aaral, ang ideya na ito ay ang pagkakaroon ng organisasyon sa mga gawain at ito ay upang madaling ma-digest ang iyong inaaral. Iba-iba man tayo ng pamamaraan sa pag-aaral at ang ilan ay gumagawa rin ng kanilang sariling bilang ng oras.
Depende sa mas nakatutulong sa kanila upang magkaroon ng focus sa mga dapat nilang gawin. Mahalaga pa rin ay magkaroon ka ng oras upang mag-aral at oras din upang makapagpahinga. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. May Binohan, DCR 8th KBP Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Happy TGIF! Yun no, biyernes na naman no. Mga kaibigan, ika-17 na po tayo sa buwan ng Abril. It's April 17, 2026 po. Muli, samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH. Operation Tulong, siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Mga lolo't lola, kumusta na po tayo? At syempre sa lahat po ng ating mga nanay, tatay, ayan, ingat-ingat po lagi. Ha? Dahil tayo po ay nagbago na ng panahon, mainit na talaga. Kaya iwas-iwas po tayo dahil tumataas na yung ating mga heat index na ito yung ating mga nararamdamang init. So inaasahan daw po, sabi ng Pag-asa, makaranas tayo nung tinatawag na mapanganib at mataas na antas po ng heat index. No, ang ilang lugar po lalo na po diyan sa Kabisayaan at tinatayan na hanggang bukas po yan April 18 kung saan ilang lugar ay papalapit na po sa tinatawag na danger threshold, no, na maaring magdulot ng mga sakit na may kaugnayan o related po sa mainit na panahon. Meron silang mga inilalabas na latest no, mga tinatawag na 5-day computed heat index. Ayan, alamin nga natin mula po sa Pag-asa at ano ba yung danger threshold. Ayan, puntahan natin ang DOST Pag-asa. Nasa linya na natin Sir Obet Badrina. Sir Obet, magandang umaga, mainit na umaga. Magandang umaga po, ganyan sa lahat ng mga tagapakinig natin. So una po, no, hanggang weekend, magiging maaliwalas at mainit pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo-lalo na sa may Northern Luzon kung saan umiiral nga itong ridge ng high pressure area. Samantala po, posible pa rin yung mga localized thunderstorms sa bahagi ng, lalo na po sa may bahagi ng Mindanao. At patuloy pa rin po yung pagmamonitor natin dito sa bagyong Sisinlaco. International name po ito. Hindi naman ito papasok na ng PAR, ng Philippine Area of Responsibility, at patuloy ng palayo po sa ating bansa. So hindi natin din in-expect na makaka-apekto ito sa ating kapuluan. Sa lagay naman po ng ating karagatan, banay hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon po ng ating karagatan at wala rin po tayong nakataas na gale warning kaya ligtas naman pumalaot ang mga sasakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin po ng ating bansa. At regarding po sa nabanggit nyo nga po, no, yung ating damang init, index. Opo, no, ito yung nararamdaman nating init. Pinakamataas po na mararanas at least for today, particular na mga po dito sa may bahagi nga ng Borongan sa Eastern Samar, nasa 42
Yung 42 po, yun po yung nasa threshold natin na nasa danger category na posible po makaranas ng mga heat exhaustion na dulot nga po ng mainit na panahon. Dalawang lugar lang po, at least for today, sa may area po ng Borongan at gayon din po sa bahagi ng Cotabato sa Mindanao. Sa Metro Manila po, nasa 39 Mataas. yung maximum naman po na heat index na in-expect. Parang biglang bumulusok yan, Sir Obet, ano? Parang mga nakaraan, 35 ba? 34? Saan pa? Sorry, tumaas po. Oo, 39. taas. Opo, tama po kayo. Kasi nga po, Taas. Kaya pala mainit. Opo, dahil towards the end nga po ng March, ng April rather, hanggang first few weeks of May, yun po yung medyo peak po ng ating heat index. Kadalasan po kasi lalong tumataas yung yung init kapag nagsimula na rin po na magkakaroon ng mga thunderstorm. Kasi po, di ba po, pag nagiging sumisingaw yung init. Init, yes. Opo, so pag hindi pa sustain yung mga pag-ulan, lalo pa pong umiinit yung epekto po nun. Opo. Yung mayroon ba tayong chance na yung danger threshold na yan ay mas marami yung makaranas at the same time, like Luzon, Visayas, Mindanao, tapos parang general areas? Posible po yun, lalo nga po yung peak ng ating heat index ay nararanasan towards the end of April hanggang first few weeks of May. So pwede po na madagdagan pa yung mga lugar. Oho. Tapos ano yung nakikita niyong pinakamataas? Abot ba tayo ng mga 50-51 degrees Celsius, Sir Ngayon po, Obet? wala pa namang pinapakita po na abot ng mga 50. May indikasyon. Pero before po kasi umabot tayo ng mga 45, mga ganyan po. Lalo na dito sa Metro Manila, di ba? Lalo po sa may area ng Tugigaraw. Yan po yung lagi kasing mataas. Oo. And Isabela, di ba? May mga ganyan pagkakataon, Sir Obet. Ang tataas na mga Opo, heat meron index po. dyan. So anyway, yung bagyo wala na. Buti hindi pumasok kasi mainit dito sa atin. Opo, hindi po pumasok. Hindi po pumasok. Oo, kasi kung pumasok yun, kahit paano, medyo, kaya lang hindi rin, Yun dalang Opo, actually po mula nung nabuo po yung bagyo, hindi rin na talaga natin nakitang makaka-apekto sa bansa. Yes. So wala nang papasok siguro dahil mainit na tayo talaga. Wala nang bagyo. Sa akin po, wala pa naman po. Oo. At yung bang possibility na yung init na yan ay mag-extend towards, tama ba, June, second week? Hindi na, no? Kasi may istag-ulan na. May istag-ulan. Opo. Kasi yung cycle natin, di po ba La Nina, di ba? Nasa neutral po tayo ngayon. So patungo po tayo sa El Nino this coming towards the end of the year. Normally po mga August, September, ganyan po. Ayun, oo. Maraming salamat, Sir Obet. Thank you. Maraming salamat po. Magandang umaga. Good morning, Sir Obet Badrina mula po sa DOST Pag-asa. So, ingat po tayo. Taas ako, 37 degrees Celsius. Oo, 37, 30. Ay, naku, pag nag-40 yan sa Metro Manila, 40 above. Naku, ewan. Pagka ako nga, parang feeling ko, wala na ako sa, tawag nito? Ha? Oo, kasi talagang ang init, parang yung init nandyan sa may ilong mo. Ramdam mo. Anyway mga kaibigan, standby lang po. Meron po tayong pasyente, sikapin nating matulungan maya-maya po, ha? At taga San Andres, Santa Ana, Manila. Tama ba? Tama ba yung Mamalita, San Andres, Santa Ana, Manila? San Andres na Santa Ana pa? Andali lang. Taga Santa Ana siguro to, Santa Ana. Standby lang, ha? Nakita ko yung Okay, standby lang. Babalik po tayo. Oras natin, 28 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Standby. Reach Operation Tulong. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH sa April 25 na. Abangan! Halika na, tayo na sa Masaganang Pinas.
Fabcon. Amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy-made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful! Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon. Amoy nakaka-joyful!
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Sa Spectrum, meron nakakapagsalita, meron... Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin mga kaibigan, 36 na minuto po makalipas ng alas 10 ng umaga. At muli-muli magandang umaga po, lalo na po sa ating mga mananakay, Diyan po sa Olongapo City at sa lalawigan ng Bataan. Eto na po ha, makinig po kayo yung ating mga commuter, Lalo na po dun po sa mga papasok ng SBMA. Diyan po yan sa may Barangay East, Bahak-Bahak, Olongapo City. At ganoon din po sa ating mga mananakay dyan po sa may SM City, Balanga, Bataan. Ayan, sa darating po na April 20, yan po ay this coming Monday, April 20, 2026. Hatid po namin sa inyo ang Operation Tulong Libreng Sakay. Ayan na, Libreng Sakay. At yan po ay hatid sa atin ng Aboitiz Power. At syempre kasama po ang DZRH Operation Tulong. Ang ating back-to-back with Aboitiz Power. Ayan. Tayo po'y magkakasama. Ang ating napakababait na mga partner mula po sa Aboitiz Power. Libre na ang inyong sakay kapag naabutan nyo po kami. Kailangan maabutan nyo kami sa Barangay East, Bahak-Bahak, Olongapo City. Sa umaga po yan. At syempre po sa hapon naman, dyan tayo sa may area ng SM City, Balanga, Bataan. Yan po ay sa darating ng araw ng Lunes, kaya kita-kita tayo kita-kits mga ka-RH. Again, uulitin po natin, dyan po tayo sa may Barangay East, Bahak-Bahak, Olongapo City, yung mga papasok po ng SBMA. At syempre dyan po sa may area naman ng SM City, Balanga, Bataan, yung mga terminal po dyan Yan, dyan po tayo tutungo. Kaya dun sa ating mga commuter, abang-abang na. On Monday, April 20, 2026, ang libreng sakay po. Hatid po sa inyo ng Aboitiz Power at ang DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 39 na minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. At ngayon mga kaibigan, punta tayo sa ating pasyente. 52 years old po siya, si Kuya Benjamin Pangan Lawan. Taga Santa Ana, Manila. Si Kuya Benjamin po ay isang motorcycle rider, At siya po ay pansamantalang, yan po yung kanyang pansamantalang pinagkukunan ng kanila pong ikabubuhay. Lalo na po ng kanyang pamilya. Palipat-lipat daw po sa trabaho si Kuya Benjamin,
dahil po dun sa kanyang karamdaman na hypertension at meron pong diabetes. Ayan, madalas po pabalik-balik na rin po siya sa ospital at noong pong February 24, no, ito pong taon na to, 2026, ay siya po nakaranas ng heart attack. So mula po noon, nahinto na siyang mag-drive ng kanya pong motor. Na-confine po siya ng 8 araw sa ospital at doon nga po nakita meron siyang na-diagnose na siya po hypertensive with atherosclerotic cardiovascular disease. Ayan, so sabi po niya nahirapan na silang tustusan yung mga pangangailangan nila ngayon sa pagkain at lalo na yung kanyang gamot. Nakitaan din po na kailangan pala siyang maoperahan at yan po ay yung tinatawag na CABG, yung Acute Coronary Syndrome Artery Bypass Grafting. Ngunit hindi niya po yan mapagawa dahil wala pong pera, no, na magagastos para po magawa po yung kaukulang operasyon. Lumalapit po si Kuya Benjamin sa DCRH Operation Tulong ngayong araw. Magandang umaga sa iyo, Kuya Benjamin. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am May. Good morning. Anong tawag sa iyo, Benji? Pwede rin pong Jang. Benji na lang po. Kayo po. Benji o Jang ba, Jang? Pwede rin pong Jam, opo. Jam, as in Jam. Doon sa Benjamin. Wow. O sige, Kuya Jam na lang, yun ang tawag sa iyo. Kuya Jam, ang bata mo pa, 52 years old. Pero at least, anong tawag nito? Yung pagka-atake mo, hindi mo pa alam na hypertensive ka, tama ba? Hypertensive na po ako 5 years ago. Pero ito pong ngayon sa heart po parang bumara po. So yun ngayon yung gusto ng doktor na masagawa yung operation, no, yung procedure doon. Opo. Bali po angiogram tsaka angioplasty po. Oo, anong paliwanag ng doktor sa iyo, Kuya Benji, ha? Ang bata mo, 52 years old. Oo, paano daw ikaw kasakit ng of course sa puso? Ito po sa puso siguro po dahil sa lifestyle din. Dati po kasi may trabaho po ako pero sa kinakain din po siguro hindi po nakakapag-exercise palagi. Kaya po siguro lumala. Meron ka na bang sariling pamilya? May mga anak? Meron po, may asawa po ako tsaka 2 anak. Mga bata pa yung mga anak mo. Ilan taon na yung 2 anak mo? Ay, hindi po. Yung panganay ko po is 23 na po. Yung bunso ko 21. Nag-aaral pareho? Yung isa po, kakagraduate lang po. Yung isa nag-aaral po. Ayan, oo. So, kailangan si Mrs. nasa bahay lang o nagtatrabaho na rin? Wala pa po. Kakagraduate lang po ng panganay. Oo. And then, of course, kailangan mo yung sinasabi ng doktor na operation. Nagtanong ka na ba? Opo, ma'am. Saka yung mga gamot po kasi na nire-reseta sa akin, doon din po ako nahihirapan. Nasa almost 1,000 po araw-araw. Dati po nung may trabaho ako, natustusan ko. Pero nitong mga huling linggo po, medyo nahihirapan na rin po ako na makabili. Oo, kasi mahal nga iyon. Okay. So ngayon, ang naghahanap pa ng trabaho, sabi mo, yung panganay, wala pa namang sariling pamilya? Meron po. Yung panganay po ang naghahanap po ng trabaho, kakagraduate lang po. Oo, meron ng sarili. Wala pa namang sariling pamilya. Binata? Ay, wala pa po. Mga single pa po yung mga anak ko. Mga single pa. Tapos, ngayon ay kailangan, saan ka nagpapacheck up at saka saan ka? Kasi takbo po ako sa private hospital dahil emergency po. Critical po kasi ako. Kaya po pero originally po dito po sa hospital ng Maynila. Nagpapagamot. Sa hospital ng Maynila. Ayan, okay. Oo, kasi sa ka, di ba? Santa Ana ka, di ba? Opo, San Andres po actually, pero sakop po na Santa Ana.
Kasi di ba magkaiba yung Santa Ana? Kaya nagulo ko kanina, San Andres, Santa Ana. Oo nga po, sa ano po kasi, dyan sa, ewan ko ano nasa po boundary yung, ka. Nasa boundary Opo. ka. Opo. Kaya nagulat ako, sabi ko, ba't dalawa yung San Andres tsaka Santa Ana? Mga po, nakakalito nga po. Pati ako nalito, sabi ko, teka, saan ba dito? San Andres o Santa Ana? Anyway, so ngayon ay sabi mo, sa ospital ka ng Maynila, no? Every now and then, nagpapa-check up. Meron... Opo. Ang check up ko po. Oo, libre naman doon. 'Di ba? Opo. Oo. Tapos yung sinasabi mo na rekomendasyon para maoperahan ka, ASAP ba 'yun? Anong sabi sa iyo ng doktor mo? Saan 'yun? Yan ba yung sa Makati Medical Center? Opo. Sana nga po kasi ayon sa nasa mild, parang mild na po yung category nung kaya kailangan pong angioplasty. Angioplasty. Okay. So sabi yun ng doktor mo sa Makati Medical Center. Opo. Oo, nag-inquire ka ba sa ospital ng Maynila yung possibility na merong facility para sa ganyan? Meron naman po actually, nakita ko po sa Facebook ni Yorme namin, meron nga pong na-angioplasty nung last week or 2 weeks ago po. Okay. Baka pwede natin ipiwi na kausap si Director Padilla. Tanong nga natin yung facility ng angioplasty. Tanong natin. So doon sa Makati Medical Center, yun ang sinasabing dapat magawa na sa'yo, di ba? Yung doktor mo sa Ospital ng Maynila, anong sabi? Ay, wala pa pong hindi pa po nakabalik sa kanya. Oo, para malaman natin. Pero doon sa Makati Med, dapat ba magawa na yun agad-agad? Opo. ASAP po. ASAP. Okay, so dapat pala maano mo yung mga records mo. Hawak mo naman, di ba? Opo. Oo, so pwedeng siguro dapat mag-inquire ka ng mabuti sa sa Ospital ng Maynila, no? Yung sabi mo nga yung kay Yorme. Sige, magtatanong tayo, Kuya Jam, sa sa Ospital ng Maynila doon sa kanilang butihing direktor, no? Si Director Grace Padilla, actually kahapon meron din silang activity doon with our partners sa mga bata naman. So, yung pag-angioplasty sa'yo ay kailangan, kung may facility sa Ospital ng Maynila, di ba? Pwede ka na sigurong magpunta sa doktor, Kuya Jam. Opo, ma'am. Maraming salamat po sa tulong. Naging critical po kasi ako nung kaya nanghingi po ng tulong kasi medyo alam ko po malaki yata ang babayaran pag mga ganun po. Oo, kaya tatanungin natin sa Ospital ng Maynila, di ba? Kung ikaw naman ay isang Manilenyo din, di ba? So, matanong natin kung yung facility nila available at paano para nang sa ganun kung asap yan, dapat as soon as possible time magawa yung operation sa iyo, di ba? Opo, ma'am. Tapos ma'am, bukod po sa kung sakaling magawa man, manghingi rin yung tulong para sa mga gamot, yung mga kasi yun po yung medyo nakahirap din po na Oo, sige. Para sa gamot mo, pwede kang siguro Kuya Jam, manawagan ka nga. Go ahead. Para nang sa ganun makatulong yung ilan sa ating mga kababayan, may mga gininto ang puso. Go ahead. Salamat po sa mga kababayan po. Mahirap po ang buhay. Nanghihingi po ng tulong bilang isang mamamayan na sana po matulungan niyo ako sa aking mga pinansyal na pangangailangan sa gamot at sa mga pang-araw-araw po na mga pagpunta ko sa doktor sa ospital. Ayan, okay. Oo. Kung sa mga sana po kay Senator sa mga senador po, sa mga congressman, kung pwede po makatulong din po. Salamat po. Okay, sige. Standby ka lang muna. Kuya Jam, nasa linya natin ang napakabait na City Health ng Ospital ng Manila, kanilang chief. At the same time, siya siyempre in charge ng mga ospital, lalo ng Ospital ng Maynila. Wala iba kundi si Dr. Grace Padilla. Doc Grace, magandang umaga. Good morning.
Hi, good morning Miss May at sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyo. Good morning sa inyong lahat. Oo, kahapon di ka namin nakausap kahapon eh, 'di ba? Yung aming mga partner Rotarian meron daw sa inyong donation na tawag dito ventilators na neonatal. Ayun Yes, na. meron kahapon. Turnover ceremony po sila dito sa amin. Mhm. At we are very grateful for the donation given by the Rotary Club of Ames at saka yung mga kasamahan natin sa Korea, no, sa Onchang. Oo, kahit pa paano laking tulong. Director, Doc, ang laking tulong kasi 'di ba, nagre-rent pa nga sa labas yung mga di ba? Mga pasyente para diyan. Tama kayo diyan, Miss May, kasi mahal din ang pagrenta ng ventilator natin. Umaabot din kami ng 7,000 per person, no. So itong dalawang unit na binigay nila ay malaking tulong po sa ating mga kababayan. At saka syempre yung mga gumagamit ito, napoprolong ang kanilang mga buhay at naisasalba namin dahil sa mga ventilators. Ayun, kaya nga tuwan-tuwa kami dahil mga partners din namin ang Rotary Club of Ames, Doc. Thank you so much. Doc, kaya kami napatawag, alam ko may meeting ka. Meron pong Manileño, no, from San Andres Santa Ana, Manila, si Kuya Benjamin Lawan. May recommendation sa kanya na siya po ay mag-undergo ng angioplasty. Tanong ko lang, may facility na ba tayo sa ospital ng Maynila? Parang nabanggit daw yan ng Yorme Isko eh. Yes, napakaswerte po niya kasi recently, no, nung last 2 or 3 weeks ago, nag-launch na po kami ng angioplasty dito sa ating ospital ng Maynila. At successfully nakagawa po kami 2 patients. Wow. And they are doing well naman po ngayon. And si Kuya, magtutungo lang po siya dito sa ating outpatient department. And then evaluate po siya, i-clearance. And yung schedule na rin po natin kung talagang kailangan niya na. Ayan. Opo, nasa linya natin with your permission, Doc Padilla. Oo, Kuya Benjamin, Kuya Jam, andyan si Dr. Padilla, go ahead. Good morning po, Dr. Padilla. Maraming salamat po sa tulong pag pupuntahan po namin kayo. Ayan. Maraming salamat po. Magandang... Makipag-ugnayan lang po kayo sa amin. Kung pwede po kayo dumiretso dito sa Director's Office para ma-guide po kayo kung saan po kayo susunod na po. Ayun, papatay namin, Doc, ha? Maraming salamat po, Dr. Padilla. Oo, Doc, magkakwentuhan tayo susunod, ha? Dami mong mga magagandang balita dyan. Alam ko busy ka ngayon. Salamat po. Opo. Regards sa inyo lahat. Maraming salamat and good morning. Good morning. Ayan, mga kaibigan, Dr. Grace Padilla. Ang City Health ay asipag-sipag po ng Dr. Padilla. Ito lahat talaga takbo eh. Lahat ng mga programa ng Maynila. Lagi natin siya nakikita very active. But anyway, thank you so much, Dr. Padilla. Ayan, City Health and of course from siya ngayon ang in charge ng mga ospital diyan po sa Maynila. Of course, ospital ng Maynila. Okay? Okay, Kuya, balikan ko lang si Kuya Jam. Kuya Jam. Oo, narinig mo yung sabi ni Dr. Padilla, ha? Didiretso ka sa Director's Office. Sige, bigyan ka namin ng instruction para nang sa ganun ay maasikaso ka, ha? O, di ba? Good news yun sa'yo. Samantalahin mo na, ha? At magtulungan tayo para dyan. Yun po sa mga gamot tsaka yung mga medical needs ko po. Baka sana matulungan din po ako. Oo. Salamat. Oo. Tapos ngayon, bigyan ka namin ng yung regular fund na para pantulong ng Supremo dito sa Operation Tulong. Meron kang 2,000 pesos, Kuya Benjamin. Bigyan ka ni Senator Lapid ng 2,000 pesos. Pasalamatan mo ang Senator. Nakikinig ngayon yun. Go ahead. Tapos, pwede po bang sa language namin sa Kapampangan? Ay, sige. Aba, Kapampangan ka pala. Sige, go ahead. Senador, salamat po kayang sa upyo. Sana po asaupan ako po kayang panulo ko, kayang pamanulo ko po. Sana masikan kayo pa pong pinan na kayo po ng pong sikan para makatulong kayo pa kayang Dakalataw. Salamat po, Senator.
Ayan, okay. Pagka nanonood kayo niyan, ayan na, lalapit din tayo sa kanya. But anyway, and another, dagdag mo, 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, ang PPAF. Galing naman yan sa tropa ng Mayor Lacaydeo Macalma na talaga namang, pagka meron silang mga programa at proyekto, dinadala dito sa DZRH Operation Tulong para sa mga katulad mo, Kuya Benjamin. Ay, salamat po. Nanonood po kanina. Siya po yung bago kayo. Lakay, yes. Iyo Macalma, maraming salamat po sa tulong at saka sa organisasyon ninyo. Salamat po. Ayan, nakikinig kayo ng Mayor Lakay. But anyway, so pagsamahin muna natin yan at dun sa mga tutulong pa po kay Kuya Benjamin Lawan, pwede po kayo magpadala sa GCash account ng DZRH Operation Tulong at ilagay lamang po ninyo ng pangalan Benjamin Lawan sa 0956-197-9471. Ayan po, nakita ninyo sa inyong mga television screen. Okay, Kuya Benjamin, usap tayo ha. Bigyan ka namin ng instruction, okay? Okay, maraming salamat. Ayan mga kaibigan, si Kuya Benjamin Lawan. Babalik po tayo sandali lamang. Oras natin na 54 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ating mga eksperto. Dito lang. DZRH Operation Tulong. Flash Report. Flash Report! Mga kaibigan, meron pong 10 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group patay sa engkwentro diyan daw po sa Lanao del Sur. Alamin natin ang buong detalye niyan, ibabalita sa atin ni RH19, Jun D. Makuta. Kuyang Jun. Ating may patayang 10 miyembro ng Dawla Islamia Maute Group sa inilunsad na law enforcement operations ng pasukin ng government forces 1:07 ng madaling araw ang hideout ng mga suspect sa barangay Banga, Pantar, Marantaw, Lanao del Sur. Pinamunuan ng CIDG BARM led by Police Lieutenant Colonel Eugene Balugo ang raid.
Bit-bit ang warrant of arrest sa mga kasong murder, frustrated murder, homicide, kidnapping at serious illegal detention laban sa grupo led by Amirul Mangurangka Usman. Natunugan umano ng mga target suspect ang pwersa ng gobyerno sa lugar dahilan ng engkwentro. Wala namang naitalang casualty sa panig ng government forces habang ang mga napatay ay kinabibilangan ng 6 na lalaki at 4 na babae na kinilalang sina Amirul Mangurangka Usman, kinikilalang Amir ng Dawla Maute Group, Benji Amir, Sub-Leader, Jamail Ibrahim, Pami Aminuddin, Sohaili, Burud Bato, Mohaimin Aragon Turab, Nahara Kairia Hamim, wife of Benji Amir, Pulindan, wife of Usman, Fami Aminuddin, Pakmin, isang babae at dalawang babae na hindi pa kilala ang mga pangalan. At ang mga na-recovered na firearms ay isang hand grenade at mga IEDs, 2 M16 rifles, isang M14 rifle, isang Garand rifle, isang 38 revolver, at mayroong isang 1-year-old baby ating May ang na-rescue dito sa naturang raid na ito. Ang mga napatay ayon sa PNP at AFP ay silang mga perpetrators na umambush sa mga sundalong namamalengke sa barangay Linding, Munay, Lanao del Sur noong January 23, 2026. Sa ngayon, naka-heightened alert ang PNP at AFP. Mas pinaigting ang checkpoints operation sa Lanao del Sur, Maguindanao provinces at mga karatig probinsya. Yan ang ating flash report mula sa Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, RH19 June Di Makutak. Samantala, balik tayo dito sa Metro Manila. Ang NBI nakikipag-ugnayan na daw po sa ibang government agencies para sa pag-uwi kay dating Congressman Saldico. RH15 Giselle Ricafort sa detalye niyan. Giselle? Nakikipag-ugnayan na Ms. May ang National Group Investigation sa DOJ at iba pang ahensya ng gobyerno para sa pagbabalik sa bansa kay resigned Congressman Zaldico ng Ako Bicol. Sabi sa DZRH News na NBI Director Attorney Melvin Matibag, wala pa silang natatanggap na instruction sa ngayon. Pero patuloyan niya yung pakikipag-ugnayan ng kanilang International Operations Division sa Philippine Center on Transnational Crime. Hindi naman inaalis ni Matibag yung posibilidad na may hawak na ibang dokumento si Zaldico sa pagtawid niya sa Prague, lalo't kansilado na yung pareho nitong personal at diplomatic passport. Gayunpaman, walaan niyang kumpirmasyon sa mga ulat na nakakuha ang dating kongresista ng Portuguese passport. Niliw naman ng direktor na ang DOJ at Department of Foreign Affairs ang mga lead agency kaugnay ng pagbabalik sa Pilipinas sa dating mambabatas. November 2025 nang sabihin ni DILG Secretary John Vicremulla na bineverifika nila kung may European Golden Visa si Saldico. Kagabi nang i-anunsyo ng Pangulo na inaresto si Ko, ang central figure sa multi-billion peso na flood control scandal matapos tumuwid sa Czech Republic ng walang proper documentation. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantala, yun daw pong huling bigayan ng cash assistance sa mga motor riders delivery dyan sa Quezon City Circle ay ang punuan na. Ibalita mo yan, RH23, Edwin Duque. Going Edwin. Nako, tama Miss May. Madaling araw pa lang May ay maagang nakapila itong iba't ibang grupo ng delivery riders dito sa Quezon City Circle. Kaya wala nang maparadahan na yung ginawa ng Quezon City Traffic Bureau. Isinara na itong mga gate papasok. Dahil dito pa lang sa Lubay ay puno na, kaya itong palibot ng Quezon City Circle ay punong-puno ng mga motorsiklo. Dahil huling araw ngayon May, para doon sa mga motor riders delivery, para doon sa cash assistance na tulong ng DSWD. Kaunay pa rin doon sa pagtaas ng presyo ng langis ang turo doon sa merkado. May mga ilan pa rin iisa ang mga reklamo na may ilang mali yung spelling ng kanilang mga pangalan. Iba naman ay wala yung kanilang mga pangalan. Pero yung LGUs ay nagipagtulungan na sa DSWD para mabigay yung tulong pinansyal sa mga delivery riders
lalo pat ito lamang daw yung kanilang inaasahan na tulong mula sa gobyerno. Sa ngayon ay tuloy-tuloy na yung pagdagsa at iba't ibang pila yung kanilang pinipilahan para hindi sila matambak doon sa isang lugar habang pinoproseso yung kanilang mga papel. Aris Juan de Pre, ano itong kinagulat sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Kuyang Edwin. Ihabol natin sa Maynila naman, meron pong 20 PCG flag rank officers itinaas ng ranggo. Ibalita mo yan, RH29, Boy Gonzales, Kuyang Boy G. Pati may 20 opisyal ng Philippine Coast Guard ang formal ng itaas sa ranggo sa sinagawang sabayang donning of ranks at outtaking ceremony sa National Headquarters sa Port Area, Maynila. Kabilang sa mga na-promote ang 2 Rear Admirals at 18 Commodores matapos aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa pamahalaan, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas sa kakayahan ng PCG sa pagbabantay sa karagatan at pagpapatupad ng seguridad sa karagatan ng bansa. Pinuri ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga opisyal dahil sa kanilang dedikasyon at mahusay na paglilingkod. Samantala, sinabi naman ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgaban na ang promotion ay kakibat na mas mataas na pananagutan, disiplina at pamumuno. Ang donning of rank sa isang tradisyon ng Coast Guard bilang tanda ng tiwala sa kakayahan ng mga opisyal na gampanan ang mas malalaking tungkulin. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Kuyang Boy G, Boy Gonzales. Pansamantala po tayo magpapaalam. Wala na tayong oras. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Ako naman may binauhan para po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, EP, Wina Pearl Hasoro. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa bell.